Ito na, yung ikwento mo ngayon, yung pagka-capture niya. Yung galing kami dito, sir, kasi, ano sir, wala nang 84th IB, ang pumalit 3rd IB, tapos, ang pumalit din dito sa batalyon ng Santo Tomas is 16 IB na. Tapos, hindi namin maintindihan yung galawan ng 16 IB kasi walang ano sir ba, walang pahinga, puro abante. Tapos dito kami nagkampo sa basing guerrilla namin, o basing masa. Lumyad pa rin. Lumyad, sir. Ang iniwasan namin na hindi dapat marating itong lugar na to. Kasi baka mabulabog yung mga masa natin dyan. At saka baka ma-encounter tayo dyan. So, ang advice ng region noon, sir, na iwan na ang Pakibato District. Ganun. Iiwan na at doon na mag area sa yung mga recovery area na part ng Bukidnon na mag-area ang PBC-1. Para lang hindi mabulabog. Hindi mabulabog yung Pakibato. Pagkatapos nun, sir, iniwan namin. Pero hindi ibig sabihin na walang naiwan doon. Merong naiwan na yung tinatawag naming subsection committee. Yung mga regular NPA din na paralegal lang siya. Walang armas. Pero talagang yung, ganon. Organize lang. Ang gawain niya doon ay gawaing masa. Siya yung nagpagalaw ulit doon sa mga masa doon sa kung saan iniiwan ng unit. Pagkatapos, nung iniwan na namin Pakibato District, ano ba yun? Diyan kami dumaan, sir. Diyan na terrain na yan. Hanggang doon sa boundary ng Marilog District ng Davao River. Tapos, pagdating namin sa ano, sir, sa sitio Turuyan, na-monitor na kami ng sundalo. Full force din kayo? Yes, sir. 60 pa rin? Oo, 60 pa rin kami, sir. Tapos, sir, pagkatapos nun, sir, malapit kami maingkwento, sir, kasi na-cordon na kami, sir, na-monitor na ng sundalo na nandyan kami sa location na yan. Sa sitio Turuyan, sakop ng barangay Tamugan. Tamugan, Kalinan District. Pero hindi kami gusto, sir, na ma-encounter kami ba? Kasi patras nga kayo. Patras talaga yung plano namin kasi doon na talaga kami mag-area temporary sa part ng Bukidnon. Tapos, hanggang sa nakalusot kami, sir, pero na-expose kami dito sa sitio Kapatagan kasi merong mga alsamasa na mga bagani or alamara na ayaw din sa amin ba. Hindi gusto na dumaan kami dito sa lugar na to kasi baka ma-question sila ng sundalo kasi daw bakit pinayagan nila na magdaan ang NPA dito. Yun ang iniwasan nila. Muntikan pa kaming mag-enkwentro noon sa mga alsamasa na yun kasi meron man silang mga baril, sir, na mga surit-surit ba. Pagkatapos, doon, sir, alam na namin na malalaman talaga ng sundalo na kung saan talaga kami pupunta kasi alam namin na magsumbong talaga yung mga lumad na yun. Pagkatapos, pagdating namin sa barangay Gumitan, sakop ng Marilog District. Likod nito Marilog na ba? Likod na sir. Likod na doon. Marilog na yan. Sakop na ng Marilog, sir. Boundary niya is yung Davao River na. Pero yung barangay, yung pinunduhan namin, yung kinampuhan namin doon sa barangay Gumitan, ano na siya, sir, malapit na kami makarating sa part ng Bukidnon. Tapos, doon kami nagkampo, doon kami nagpahinga, doon kami natulog, doon kami nagkumain. Para pagka kinabukasan, mag-mobile na naman kami. Papuntang San Fernando sana. Pag mobile namin pagka umagahan,
pagkarating namin doon sa Sitio Linaw, sakop ng barangay Kipilas, Marilog District. Doon kami. Mga 4 na araw yata kami doon nakatambay sa ano. Kaya nga sir, ang sitwasyon namin ay napukusan talaga kami ng sundalo kasi alam nila na doon yung direction. Ano yan? Doon yung direction namin. Kaya ano yun sir, parang Rigo doon yung tawag doon sir. Brigade Operation. 89 IB, 16 IB, 38 IB, 3rd IB, plus mayroon pang mga DRC, plus Scout Ranger, at saka mga anong tawag doon? Swag, sir? Swag? No, swag. Huwag na muna sabihin ko anong swag. Pero swag, alam mo na ngayon, nakasama ka na namin. Pagka yung mga alamara, mga bagani. Doon sir, mahirapan kaming mag-withdraw kasi nga sir, na-cordon na kami sir. Wala na kaming pagkain, wala na kaming bigas, wala na. Kahit na yung mga kamuting kahoy, wala kami. Yung ano na lamang namin is tubig na lang, yun lang yung pang ano sa... Wala na, ubos na talaga. Pagkatapos nun sir, parang March 9, 2018. Na-enkwentro kami doon sa barangay Kipilas. Tapos... Paano nangyari yun? Paano? Ano sir? Una, ganito sir, mag-withdraw na sana kami. Kasi mag-composite kami sa unit ni Igor sa Guerrilla Front 56. Sila Igor, malapit lang sila sa amin. Kasi sila Igor, doon lang sa Sinuda. Sinuda area lang sila. So, mag-composite kami doon kasi mag-meeting daw. Sabi sa amin. Pagkatapos, hindi naman kami nakarating doon sir kasi naintilan naman kami. Kasi yung masa doon sa masa namin doon sa Barangay Kipilas, nagsumbong na yung sinasabi ko sa sir ba, na swag sir, nagpakikilala silang NPA. So, kumbaga, inanon nila yung masa na kasama kami lang ni Igor at ni Jinggoy. Pero hindi, sir, tropa pala yun, sir. Tapos nagsumbong siya na, andun mo yung kasama yung iba, ano yun? Sa ibang bundok. Sa ano ba yan? Sa creek. Nandun sila nagposting sa creek. Sa creek man yung doon man kami sa creek nagposting. Nalaman sir na doon talaga kami sir nagposting. Pagkasunod sir, sinundan yung masa namin sir, kumuha ng bigas doon sa Kipilas sir kasi inutusan namin yon. Pagpunta niya dito, hindi na siya nakarating doon sa kampo namin kasi kinuha na daw ng sundalo ba, ginaid na. Pagkatapos, kasunod sir, sir, na-monitor talaga kami, pintor talaga kami doon. Yung Scout Ranger, doon sila sa high ground, kami, nandito kami sa loob. Sige nga, ikwento mo nga gaano kahirap yung ganyan. Ano sir, una sir, yung sundalo sir, favorable siya sir, kasi Nasa taas. Nasa taas sila, high ground sila. Tapos kami, nasa baba kami. Tapos yung posting namin, hindi, ano sir ba, hindi siya pang ano talaga, pang pahinga lang, hindi siya pang kumbatan na na terrain kasi pahinga lang man yung option namin doon. So, ang nangyari, dahil sa kumbaga, yung situation namin ay wala naman kaming ibang malapitan kasi nakapalibot naman yung mga sundalo sa amin. So, doon na lang kami talaga. So, ang nangyari doon, sir, ako pa nga ang nakakita doon sa sundalo, sir, na dumaan doon sa Kamaisan, sir. Sa may Kamaisan na sir, sa farm, sir ba? Dumaan doon. Na-update ko kay Jinggoy, mayroong sundalo dito sa tapat natin. Anong gagawin natin dito? Sa advice ni Jinggoy, sir, hintayin nyo na lang na parating sa inyo. Pag malapit na sa inyo, birahin nyo na. Pag malapit na doon sa amin, sir, yun, sir, binira na ng isang squad, sir, sa Basil. Platoon Basil, binira ng isang squad.
At nun sir, hindi man maka-volume fire talaga yung ano sir, yung entire company NPA sir ba? Hindi siya maka-volume fire kasi ma-crossfire man yung ano sir. Yung kasama niyo. Yung kasama namin isang squad dun sir na yun yung nag-ano sa sundalo sir. Ang ginawa doon sir, ano sir, ni-withdraw yung yung main body. Ni-withdraw. Pagkatapos sir, i-withdraw yung main body, yung isang platoon, hindi naka-withdraw sir. Hindi, buti naka-withdraw pa eh. Sabi mo, Yung isang nasa ilalim talaga kayo. Yes sir, isang platoon lang sir, yung naka-withdraw pababa sir. Yung isang platoon sir, hindi naka-withdraw kasi na-rattle sir ba? Kumbaga, nagkahiwal-hiwalay yung mga kasama kasi putukan naman sir. Oo. Iba, Mabigat na talaga na putukan yon. yung iba sir, na missing yung iba, kahit saan na lang pumunta doon, ganun. Kasi, pagka, ano sir, parang ano na sir, galit na si Jinggoy nun sir, kasi hindi na pagalaw yung mga kasama. Kasi, nag-volume fire naman yung kwan sir. Nag-volume fire na yung NPA sir ba? Yung Scout Ranger sa amin sir. Pagkatapos nun sir, sabi ni Jinggoy, nga maniobra kayo. Ayaw naman magmaniobra kasi parang nalumural na sila sir kasi takot na. Kasi ang daming puro mga mortar, 2-3 yung bumabagsak sa amin at saka yung 105 at saka yung ano sir, yung helicopter. Dalawang helicopter. Nandun na yung buong puwersa ng gobyerno sa inyo. Yes sir, nandun na talaga sir. Tapos, ayaw nang gumalaw yung mga kasama kasi natakot na sila, sir. Pagkatapos nun, sir, si Jinggoy, sir, parang na-emosyon na siya, parang ayaw na maniwala yung mga kasama sa kanya. Siya na yung nag-maniobra, sir. Na mag-isa? Hindi naman. Siya na, sir. Mag-isa siya, sir. Nagmakyat siya dun sa pinakatuktok. Nag-ano siya dun. Tinamaan siya ng 2-3. Bumagsak dun sa malapit niya. At lahat ng mga splinter sir, dun na ano sa kanya. Sa kay Jinggoy. Mag-isa siya? Yes sir. Mag-isa siya. Tapos, pagka ano nun sir, tamaan yung dito niya sa may ulo banda, sa dito. Nag-crack na yung dito niya sir eh. Dito ni Jinggoy. Tapos dito niya, ang daming tama at yan, dito, tapta, lahat. Tama niya. Nung nakuha ko siya sir, nakuha ko si Jinggoy. Ikaw pa? Nakuha ko pa si Jinggoy dun sa binagsakan niya. Pini-first aid namin, pero wala na sir. Parang na ano na sir, yung trauma na kasi ano na sir ba, yung dito sir. Buhay pa? Komplikado na yung dito sa ulo niya. Iwan, akala ko nga patay na yun sir eh, kasi maraming dugo yung nabawas sa ano niya sir ba. Pagkatapos nun sir, finish aid namin, mayroong mga medical na ano sa kanya. Pagkatapos nilagay namin sa duyan, nag-withdraw kami sir. Pagkatapos yun sir, galing lang sa encounter site namin sir, sa mga ganyan lang siguro sir ba na bundok sir. Dito yung encounter site sir. Diyan lang kami nakarating sir, diyan lang kami nakapahinga. Ang lapit lang doon sa encounter site. Hindi na kayo nasundan? Alam namin sir na nasundan na talaga kami sir. Kaya nga sir, nahirapan kami noon sa pag-facilitate namin kay Jinggoy kung dalhin ba namin o ipalabas namin. Kasi kung dadalhin namin, mamatay siya sir. Kasi, dahil sa ilan ang tama niya? Kasi sa daming tama niya, mamatay talaga siya. So, nagkonsulta ako doon sa acting commander officer namin, yung pumalit temporary kay Jinggoy na, anong gagawin natin dito? Mamatay man to pag dadalhin pa natin to kasi komplikado yung ano niya, tama niya. Kung ipalabas natin to, irabi pa natin dun sa taas. Pagka nun sir, ang advisory dun sir, ipalabas. Yun, pinalabas. Mga madaling araw, yata alas 5 ng madaling araw, pinalabas si Jinggoy. Expectation namin dun, maano talaga siya, mahuli. Ang nag-facilitate nun sir, pag palabas sa kanya, sumama ako sa kanya. Mga isang squad kami, nilagay namin siya sa duyan. Nadandaanan pa namin yung mga tapak ng
ng mga Botas. tropa, bago pa. Oo. Takot-takot ako, sir. Grabe, baka mahuli tayo nito. Mm. Si Jinggoy din, nag-alarma na din kasi naano pa siya ba? Pero conscious pa siya. Conscious pa siya, sir. Pagkatapos nun, sabi, ano siya, hindi na siya makapagsalita, sir. Mm. Pero parang gumaganon lang siya, sir ba? Pero nalalaman namin na nag-react siya na narinig niya yung sabi namin na bago pa yung mga apak ng mga sundalo. Mm. Pagdating doon, sir, dumating yung dumating yung motor nagsundo sa kanya na sinakay siya sa motor at sinatid siya doon sa, hindi ko na alam kung saan siya hinatid, kung meron bang ambulansya nagkuha sa kanya or wala. Basta ang amin lang doon, sir, is napalabas namin siya, napasakay para makandakan siya ng medical sa sitwasyon sa ano niya, sa tama niya. Nabuhay ba siya? Sige, tuloy lang. Nabuhay pa rin siya, sir. Pagkatapos nun, sir, nag-withdraw kami. Papunta kami sa unit ni Igor sa Guerrilla Front 56. Doon kami nag-composite. Doon kami nagpahinga. Mga 2 araw yata bago kami nakarating doon sa kampo nila Igor. At doon, sir, ano doon, sir, pagdating namin doon, may nagsabi na sa amin na nahuli si Jinggoy sa Don Carlos Hospital. Nahuli siya doon. Mm. Yun, grabe yung lumural ng mga kasama, sir. Grabe yung nasig-awulan sila, Ganon? nakipagtalon. Kasi pagtalon sila, malis yung mga kasama, gabi, umalis, naglayas. Ganon? Kasi nga, sir, yung si Jinggoy, baka hindi nila natanggap na nahuli yung commander. Grabing awol namin yun, sir. Ang daming awol na lumayas dun sa unit namin yun. Dahil lang doon. Dahil lang dun sa nangyari kay Jinggoy. Hindi nila matanggap. Tapos, isa din yun sa mga dahilan na ako nga nun, nalumural din ako, pero hindi ako nagpa-apekto kasi trabaho ko man yung magpaintindi sa mga kasama nga hindi dapat maglumural kung ganito ang nangyari sa mga kasama natin.